So ayan ha, nilinaw na po nating lahat kung bakit po magkakasama sila. Ito'y hindi isang meeting, hindi dahil may project, kundi birthday celebration lamang po ito ni Miss Garlic. And naimbitahan parehas. Kaya po sila magkakasama. Medyo hindi lang tayo sanay na nakikita po na magkakasama sila. Anyway, dumako naman tayo dito sa naging update ni Paula Avellino na kung saan umani rin po ng reaksyon mula sa mga fans. So, syempre, ang unang reaction ng mga fans, finally, ni Paolo ginalaw na yung baso. Finally, napagtanto natin na magkasama talaga sila ni Kimi. Finally, alam natin kung saan tumungo silang dalawa ni Kim, and finally, 'di ba, alam na natin yung kanila, may shinare na silang ganap sa kanilang Christmas and New Year vacation trip, hindi ba? Pero sunod dyan, dahil ang sumunod dyan, 'di ba, update naman na magkasama po ang Ekonin at ang Kim Pao. So, ang sunod na reaction is kaya siguro nagpaayuda si Paolo Avellino ay dahil dito. Para magbigay ng assurance sa mga fans na relax lang kayo, huwag kayong mawiwindang, huwag kayong masishake, maging panatag lang kayo. Kaya siguro daw, di umano nagbigay ng ayuda si Papi Paolo, which is mapapaisip ka rin naman talaga. So, kagabi ko pa yan na naisip hindi na lang natin na-update kasi nga alauna na ng madaling araw noon. So, makawawa naman yung mga seniors natin, mapupuyat ng husto. Pero, ayun, natuwa naman ako kasi sa pag-scroll ko sa social media ay may nakita ako na same thought din na kaya po nag-post si Papi ay para dito. Kasi alam niya na may mga mawiwindang, alam siguro niya na mayroon pong gugulo na naman ang mundo. Gugulo na naman ang mundo. Para magbigay ng assurance. So, inunahan na niya ng paayuda. Ayan. Kaya, kalma lang kayo guys. Kalma lang. Natuwa ako kasi same thought lang din. Itong nakita natin. Pare-parehas talaga tayo na himpaw no? Isa lang talaga yung mga utak natin. And if tama yung atin pong hinala, I thank you so much kay Papi. Sabi nga Ninaw, I know, kaya ba inunahan na tayo ng ayuda mo, Paulo? Happy birthday, Miss Garlic. Coordinated pa ang Kim Pao, yung damit. And ito nga, correct. Kaya nagpaayuda, baka intrigahin pa kay Jay. So, ayun na nga. Hindi yun may iwasan, pero at least, 'di ba, si Paula Avellino ay nagpauna na ng ayuda. So basag na agad kung balak man nilang intrigahin si Paolo kay Janine. Inunahan na ni Paolo Avellino ng ayuda. So basag na agad. Wala pa man, napaka-advance si Papi mag-isip, hindi ba? So, ganyang natalino si Papi. And siguro siya rin po mismo, ayaw na rin na iniintriga siya sa iba. Kaya naman, inuunahan na niya mga bashers. So, ayan, sana ganyan nga parate, Papi, para panatag ang mga files. Di ba? Grabe, natutuwa ako kasi ini-spoil tayo ni Paulo. Nag-2026 lang. Abay talaga namang feeling ko, ay napaka-espesyal natin ngayong 2026. Lalo pat parang talaga tutuparin na ni Paulo yung kanyang pangako na magsasalita na this 2026. Ayan, para alam niyo, parang sumasang-ayon lang sa atin itong taon na to. Yun yung pakiramdam. Samantala, dumako naman tayo dito sa nasagap nating balita kay Janine, kung saan aminado po siya na meron po siyang insecurities sa mga nakakasama or mga taong nasa paligid po niya. Sa itsura at sa mga narating or achievements. Ito yung kanyang ginawa pong pag-amin. I can't avoid the days that I don't feel like 100% or parang there are just days
na aside from your appearance, so ayan, aside daw po sa itsura, you feel like you are not good enough or like imposter syndrome. And you don't feel like you can achieve your goals or parang it gets like a little cloudy. You start comparing yourself to the other people around you, whether in looks or in achievements. Whether that happens, I just take the time to put my phone away. Hindi na daw siya hindi na daw, nilalayo na niya, hindi na siya nagpo-phone, pagka ganon. Minsan nararamdaman niya na, ayun nga, ang layo niya, hindi lang sa itsura, kundi mga narating sa buhay, parang ganoon. So, nagkakaroon siya ng insecurities. Post ng PepPH from the archives. Janine Gutierrez opens up about dealing with imposter syndrome, self-doubt, and comparison, sharing why taking a break from social media helps her regain clarity and confidence. So, ang headline nila, How Janine Gutierrez Overcomes Imposter Syndrome. Grabe yung headline, parang hindi balita, parang isang essay tungkol sa kung paano ni Janine na-overcome yun. Pero ang tanong, kanino? Kanino siya nakakaramdam ng ganon? Insecurities. Minsan daw parang feeling niya hindi siya good enough, hindi maganda, or layo ng mga narating ng iba kaysa sa kanya. Parang gano'n kasi achievements in life daw, di ba? Kapamilya actress Janine Gutierrez recently opened up about her personal struggles with imposter syndrome and how she navigates through moments of self-doubt and insecurity. According to the National Institute of Health, imposter syndrome is a behavioral health phenomenon characterized by self-doubt regarding one's intelligence, skills, or achievements, particularly prevalent among high achievers. Janine shared her approach to overcoming these challenges in an exclusive interview with PH or Philippine Entertainment Portal during the Biotin Philippines launch on January 14, 2024. For one, she advised to fully accept this moment first and recognize them as something normal. She said, I can't avoid the days that I don't feel like 100% or parang there are just days na aside from your appearance, you feel like you're not good enough. Or like imposter syndrome. You don't feel like you can achieve your goals or parang it gets a little cloudy. You start comparing yourself to other people around you, whether in looks or in achievements. One key step Janine has taken was to occasionally pull away from social media, a channel known for including feelings of inadequacy. She revealed, whenever that imposter syndrome happens, I just take the time to put my phone away. Usually, it starts on like doing scrolling. So try to be very mindful of time with social media and things like that. And yeah, I just want to remind everyone that everyone is on their own path. So you should really never compare yourself with anyone. Once you know what makes yourself happy and what your goal is, parang your only competition should be yourself. The Dirty Linen lead star also addressed physical insecurities, admitting she had them in her younger years. Janine expressed, I guess, as I get older, parang it has become like a process of loving yourself and loving your imperfections. There is nobody who's perfect. What I've learned growing up is the thing that you're usually insecure about or annoyed about yourself, parang those are the things pa na dapat mong i-flaunt.
So, meron pala siyang gano'n. So, totoo pala talaga yung chika na naiinggit siya, ganyan, ganto, ganere. Pero ano, lahat naman tayo dumadaan talaga sa ganong piece. Pero syempre, ang mga Kim Pao fans, talagang agad-agad po na nag-react din tungkol po dito. So, ayan, kanino nga ba siya naiinggit, nai-insecure? Ayan, beauty and achievements, highlight po doon. So kayo guys, ano inyong masisay tungkol dito sa kanyang pag-amin ng insecurities? Mukhang mainit talaga ang isyong ito sa fandom at naiintindihan kung bakit may pagtutol ang ilang Kim Pao fans kapag may proyekto sina Kim Chiu at Paulo Avellino na kasama sina Janine Gutierrez at Jericho Rosales. Narito ang mas malalim na reaksyon at paliwanag. Una sa lahat, emosyonal ang puhunan ng fans sa Kim Pao. Hindi lang ito simpleng love team para sa kanila. Marami ang naniniwalang may special bond or real chemistry sina Kim at Paolo, on-screen man o off-screen. Kaya kapag may balitang isinasama sa iisang proyekto ang mga taong na-link noon kay Paolo, tulad ni Janine, o malakas ding pangalan sa romantikong proyekto tulad ni Jericho, natural na may kaba, selos at takot na baka maapektuhan ang Kim Pao dynamic. Ikalawa, takot ang fans na masapawan o ma-divert ang atensyon. Para sa Kim Pao supporters, gusto nilang nakatuon ang kwento, promosyon at spotlight kina Kim at Paulo. Kapag may third or fourth party sa proyekto, lalo na kung may kasaysayan ng romantic pairing, naiisip ng fans na baka mabawasan ng exposure ng Kim Pao. Baka gumawa ng bagong angle ang management o media. Baka mauwi sa comparison o panibagong love team agenda. Ikatlo, may sugat pa ang fandom mula sa mga nakaraang issue at chismis. Hindi lingid sa kaalaman ng fans na dumaan na ang Kim Pao sa maraming haka-haka, intriga at balitang pinaghihiwalay o pinipigilan. Kaya kapag may bagong pangalan na nadadagdag sa eksena, nagiging depensibo ang fans. Parang gusto nilang protektahan ng Kim Pao laban sa anumang posibleng gulo. Pero mahalagang tingnan din ng mas malawak na perspektibo. Una, profesional ang mga artista. Sina Kim, Paulo, Janine at Jericho ay pawang respektadong aktor na kayang ihiwalay ang trabaho sa personal na usapin. Ang pagsasama nila sa isang proyekto ay hindi otomatikong nangangahulugan ng romantic agenda o paninira sa Kim Pao. Sa katunayan, maaari pa itong magbigay ng mas malalim at mas kalidad na kwento, magpakita ng acting range ng Kim at Paulo, magpataas ng antas ng proyekto dahil sa bigat ng cast. Ikalawa, hindi kontrolado ng fans ang creative decisions, pero may impluensya sila sa paraan ng pagtanggap. Mas magiging maganda ang imahe ng Kim Pao fandom kung ipapakita nila na supportive sila sa career growth ni na Kim at Paulo. May tiwala sila sa dalawa bilang artista at bilang tao. Hindi sila basta natitinag ng chismis o takot. At ikatlo, ang sobrang pagtanggi ay minsan nagdudulot ng kabaliktarang epekto. Kapag masyadong maingay ang galit o pagtutol, mas nagiging sentro ng usapan ng issue kaysa ang mismong Kim Pao. Sa halip na proteksyon, nagmumukha itong insecurity sa mata ng iba. Sa kabuuan, normal at valid ang nararamdaman ng Kim Pao fans, lalo na kung galing ito sa pagmamahal at suporta. Pero mahalagang balansehin ang emosyon ng tiwala at respeto. Tiwala kina Kim at Paulo bilang profesional at respeto sa kapwa nila artista. Kung matibay ang Kim Pao bilang tambalan man o bilang individual, walang ibang pangalan o proyekto na kayang sumira rito. Hindi opisyal na may bagong project na kasama ang lahat. Walang opisyal na pahayag o anunsyo na magkakaroon ng pelikula o serye na sabay na bida sina Kim Chiu, Paulo Avellino, Janine Gutierrez at Jericho Rosales. Ang nakikita ngayon ay mga social appearance lang kung saan sila ay nakita sa parehong event o gathering. Ang kanilang pelikula na My Love Will Make You Disappear ay unang malaking leading collaboration nila na ipinalabas noong 2025 at nagpakita ng magandang box office performance.
Ang nakuhang video sa social media noong kamakailang birthday dinner ng isang executive ay naging trending dahil nakita ang apat na sina Janine and Jericho at Kim and Paolo na magkatabi at nagpapakita ng friendly interaction. Walang official project announcement na naging ganyong magkakaroon ng same upcoming film or series ang apat. Ang pagkikita nila ay mas mukhang social event lamang or networking situation lamang at hindi promotional shoot or press announcement. Hindi ito nangangahulugang may proyekto agad. Ang viral na reaksyon ng fans ay nagmula lang sa pagkakita nila na magsama-sama. Maraming fans ang naghanga at natuwa sa professional at mature na pagbati nila sa isa't isa sa video dahil dati rin may dating issue o naging personal connection sila sa showbiz context. Ang pagtitipon ng apat ay hindi otomatikong indikasyon na magkakaroon ng trabaho ng magkasama sa isang proyekto. Maaring ito ay pangkaraniwang celebrity event kung saan nag-share lang ng oras ang iba't ibang artista. Kung meron mang magiging project sa hinaharap ni na Kim at Paolo, may mga nakaschedule na serye at pelikula sila together, tulad ng The Alibi na separate na project ni na Kim at Paolo. Pero hindi pa opisyal nakasali sina Janine and Jericho bilang co-stars sa same narrative. This is not yet confirmed na merong magiging project kasama lahat ng apat na artista. Ang viral social interactions ay nagpapakita ng magandang relasyon at professionalism. Ang mga artista ay malaki ang career at projects, kaya normal lang na magkita-kita sila sa industry events. Hindi dapat agad-agad palakihin ng fans ang isang pagkikita bilang project announcement kung walang opisyal na source. Ang pinakakitang balita sa ngayon ay friendly at professional encounter ng apat na kilalang artista na ikinatuwa ng maraming netizens dahil ito ay nagpapakita ng respeto at maturity sa industriya, hindi drama o conflict. Malinaw na ang balitang ito ay hindi simpleng showbiz chismis. Ito ay naging emosyonal na usapin sa loob ng fandom, lalo na sa mga solid Kim Pao supporters. Ang matinding reaksyon ng ilang fans ay nag-uugat sa malalim na attachment nila kina Kim Chiu at Paolo Avellino bilang tambalan. Para sa kanila, ang Kim Pao ay hindi lang produkto ng isang proyekto, kundi emotional investment, oras, suporta at paniniwala na may special connection ang dalawa. Kaya natural na nagkakaroon ng pagtutol kapag may posibilidad na isinasama sa parehong espasyo o proyekto ang mga personalidad na may dating romantic associations o malakas ding fanbase tulad ni Janine Gutierrez at Jericho Rosales. Para sa fans, hindi ito basta-bastang casting decision. Ito ay parang banta sa naratibang matagal na nilang pinoprotektahan. May takot ang fans na baka maiba ang atensyon ng kwento, baka magkaroon ng panibagong love angle, o kaya gamitin ang sitwasyon para magpasimula ng panibagong intriga o love team. Dagdag pa rito, may history ng intriga at haka-haka na daanan ng Kim Pao, mga balitang pinaghihiwalay, limitado o sinasabing ginagamit lang para sa proyekto. Kaya ngayon, mas naging depensibo at mapagbantay ang fandom. Sa panahon nila, ang pagtutol ay hindi paninira, kundi paraan ng pagprotekta. Pero mahalagang tingnan din ang mas malawak na perspektibo. Una, wala pang opisyal na konfirmasyon na magkakaroon ng proyekto kung saan sabay-sabay nakasama ang apat. Marami sa mga reaksyon ay bunga lamang ng speculation, viral sightings at assumptions. Dito pa lang makikita kung gaano kalakas ang impluensya ng social media sa paghubog ng emosyon at opinyon ng fans. Isang larawan, maikling video o blind item lang ang pinanggagalingan ng karamihan ng emosyon. Dahil mabilis kumalat ang content, nauuna ang reaksyon bago ang konfirmasyon. Dagdag ito sa pressure hindi lang sa fans, kundi pati na sa mga artista at management. Ikatlo, hindi rin dapat kalimutan ang posisyon ni Janine at Jericho. Madalas silang nadadamay sa backlash kahit wala naman silang ginagawang pahayag o hakbang. Mahalaga ring tandaan na may kanya-kanyang careers at projects sila. Wala silang obligasyon na mag-adjust sa fandom narratives.
at profesional silang artista na gumagalaw sa parehong industriya. Ika-4, posibleng test ito ng maturity ng fandom. Sa puntong ito, nakikita kung alin ang support na may respeto at support na nauuwi sa entitlement. Mas nagiging credible ang fandom kapag malinaw ang paninindigan pero hindi nakakasakit. Ika-5, may epekto ito sa future projects ng Kim Pao. Kung patuloy ang negatibong ingay, maaaring maging mas maingat ang producers, umiwas sa experimental casting, o kaya mas limitahan ang public appearances. Samantalang kung magiging maayos ang pagtanggap, mas lalawak ang oportunidad ni na Kim at Paulo. Ikatlo, hindi rin masama ang collaboration kung tama ang kwento. Kung sakaling magkaroon man ng project na kasama ang ibang malalakas na artista, posibleng itong mag-elevate ng acting performance ni na Kim at Paulo, magpakita ng mas mature na narrative, magpakita na kaya nilang tumayo kahit sa ensemble cast. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa pagtutol ng fans, kundi tungkol sa lakas ng fandom culture, impluensya ng social media, at kung paano binabalanse ng mga artista ang career growth at public expectation. Ang pinakamahalagang idagdag, ang tunay na suporta ay may kasamang tiwala.